Good morning po sa inyong lahat at welcome po sa ating pong vlog for today. So may natanong niyo na ba sa sarili niyo kung paano niyo susundin ang Diyos sa inyong buhay? Paano ba talaga tayo susunod sa kanyang direksyon? Paano ba tayo gagawa para sa Panginoon? So yan. So basahin po natin ang salita ng Diyos dito po sa Deuteronomy 5:33. Sabi dito, follow all the direction the Lord has given you, then life will go well for you. So purihin ang pagkakabasa ng salita ng Diyos. At sabi nga po dito, kailangan natuto tayong sumunod sa direksyon o mga utos ng Panginoon. Tignan niyo, may pangako po. Then life will go well for you. So alam niyo po sa panahon natin yan, dami pong stress ang nangyayari. So kailangan natin magkaroon ng ibang paraan na kung saan ito po ay ayon sa salita ng Diyos na hindi po tayo magkaroon ng kapaguran sa buhay po natin. Alam niyo po ba, faith and obedience ay unseparated po yan. Hindi pwedeng paghiwalayin ang pananampalataya at pagsunod po natin sa Diyos. Siya po ay talagang nakadikit sa isa't isa. So God gave us commandment, God gave us instruction, and it is not a suggestion. Hindi po yan, pag salita ang Diyos, hindi po yan sinasuggest niya. So may option ba tayo? Susunod ba tayo? Hindi, no. Pag nagsalita ang Diyos ng kanyang instruction o kanyang commandment, ito po ay dapat sundin po ng kanyang mga nilikha. So usually, God doesn't say or God doesn't explain why He gave that instruction to us. He just want us to have faith and do it. Kailangan lang po magkaroon tayo ng pananampalataya doon sa narinig natin na utos ng Diyos at sumunod po tayo. Pero hindi niya obligasyon ipaliwanag bakit niya pinapagawa yun po sa atin. So pag-usapan po natin yun muna, doon tayo sa ano ba yung makukuha natin pag sumunod tayo kay Lord? Ano ba yung mga pangako ayon sa Bible? Pag sumunod tayo kay Lord, ano yung makukuha ninyo? Ano yung benefits po ninyo? Di ba po? Kailangan makita po ninyo yung mga pangako. Alam niyo po ba ang Bible po, meron itong libo-libo-libo-libong mga promises na para panghahawakan po natin. Ang problema, marami po tayong hindi alam patungkol po sa pangako ng Diyos. So, kailangan po natin itong alamin. So, bibigyan ko po kayo ng mga ilang mga pangako ng Panginoon pag tayo ay sumusunod sa Kanya. So, sabi po ng Proverbs 16:20, God blesses those who obey Him. So, ang pangako ng Panginoon dito, pagpapalain niya ang mga taong sumusunod sa Kanya. In Psalm 7:10, sabi dito, God saves those who obey Him. Hindi lang pagpapala, kung hindi dinagdagan pa ng Biblia, tayo rin po ay ililigtas ng Panginoon. In Psalms 33:18, the Lord watch over those who obey Him. Makita niyo po, hindi lang naman po pagpapala, hindi lang tayo liligtas, tinitignan tayo ng Panginoon kung tayo ay nagiging masunurin sa Kanya. Ito po ay sabi sa Psalms 33 verse 18. Sa Psalms 37 verse 18 naman po, the Lord takes care of those who obey Him. Inaalagaan tayo ng Panginoon. In Psalm 7 verse 9, sabi dito, you help all those who obey you. Grabe, no? Ang daming pangako ng Lord na tinatranslate po ng iba-ibang version po dito sa Bible na kung saan tinutulungan tayo ng Panginoon. And ang sinabi naman ng 1 John 3:22, God give us what we ask for because we obey His commandments. So, meron tayong hinihingi araw-araw sa Lord. Pero ang tanong, masunurin ba tayo kay Lord? Yan. So, tanungin po natin sa sarili natin, sumusunod ba tayo kay Lord talaga? Proverbs 28 verse 14, sabi dito, always obey the Lord and you will be happy. 'Di ba? Naghahanap tayo ng kagalakan, naghahanap tayo ng saya, 'di ba? So ang nangyari, kung saan tayo pupunta, punta tayo sa mga gawa ng mundong ito na kung saan panandali ang saya lamang. Pero pag tayo ay naging masunurin sa Diyos, pangako niya, you will be happy. Proverbs 19:16, sabi dito, God keeps law and you will live longer. If you keep God's law, you will live longer. Kaya pala yung iba mahaba ang buhay kasi nga sila ay sumusunod sa Panginoon. Psalms 34 verse 9, those who obey Him have all they need. Meron na agad tayo, kagaya din sinabi ng Matthew 6:33, di ba? So sa Psalms 34:9, sinabi rin din, pag tayo ay naging masunurin, lahat daw ng kailangan natin, siya na may sagot niyan. So you will live, mga kapatid, kung tayo masunurin sa Panginoon, we obey His instruction, commandment. Ang sabi dito sa Psalms 119 verse 45,
Live in perfect freedom. You will live in perfect freedom pag tayo ay naging masunurin sa Panginoon. In Psalms 119 verse 100, sabi dito, you will have a greater wisdom pag tayo ay sumusunod sa Lord. So grabe mga pangako, no? In Proverbs 1:33, you will dwell in security and peace. Grabe ang sinabi ng Lord dyan. Joshua 1:8, you will be prosperous and successful. So grabe, ito na lahat mga kapatid, mga kasama, nandito na ang ating pong hinahanap. Nasa Bible po, kailangan lang natin matutunan ang salita ng Diyos at sumunod. Matthew 5:19, you will be great in the kingdom of heaven. Psalms 13:13, you will be rewarded according to God. Hallelujah. So, ano pa bang iniintay natin? 'Di ba? Kailangan lang natin magdesisyon na sumunod sa Lord. Napakaraming promises po mga kasama, mga kapatid. Panghawakan po natin 'to at ang Diyos po pag nagsalita, tutuparin po niyan. So paano ba natin susundin ang mga pangako ng Panginoon, yung mga utos ng Panginoon? Okay, number 1, kailangan natin mag-decide to obey God immediately. Kailangan natin mag-obey sa Lord immediately. Psalms 119 verse 32, I will quickly obey His commandments. Kailangan merong urge. Ito po ay sinabi ni King David sa Psalms 119, I will quickly obey His commandments. Psalms 119 verse 60, sabi dito, without delay, I will hurry to obey your commands. Sabi ng King David. So, delayed obedience is disobedience. Marami pong mga naniniwala sa Bible pero hindi sila sumusunod. Maraming naniniwala kay Kristo pero hindi sila sumusunod. Kaya kailangan wag tayo magkaroon ng disobedience sa puso natin. Pag tayo ay nag-decide sumunod kay Lord, kailangan mabilisan. Kailangan, yes Lord, susunod ako sa iyo. Tingnan niyo po, only immature people go by their feelings. Mga immature daw, mga tao, ito ay sumusunod lamang sa kanilang mga damdamin, sa kanilang mga nararanasan sa buhay. Pero ang mga mature na tao, do the right thing in spite of their feeling. So, meron tong integridad. Ang mga mature na tao, sila ay gumagawa according to sa mga bagay na dapat nilang gawin, hindi dun sa base ng kanilang nararanasan. Pero sa panahon natin ngayon, di ba na maraming mga tao masyadong emotional. Pag tinatamad, wala na, hindi na sila gumagawa because feeling nila, they feel lonely, they feel discouraged, they feel something this. Pero no, matured Christian o matured people, in spite of the feelings po nating negative, kailangan gawin pa rin natin kung ano yung nararapat. Kailangan gawin pa rin natin na sumunod kay Lord. Diba? Mahirap talagang sumunod pag ayaw po ng puso po natin. Kailangan natin makita ang pagsunod po ay nagdidesisyon tayo upang ang ating pong nararamdaman ay talagang ma-overcome yan. Ma-overcome yan ng gusto po natin. Hindi lang pa kasi gusto, kailangan determinado ka. Determinado ka sa pagsunod sa gusto ng ating Panginoon. So, marami tayong matututunan po sa ating pong paano ba natin susundin ang instruction o direksyon ng Diyos. Kaya pinakita ko po muna sa inyo na kung saan dito po ay makita nyo muna yung mga pangako ng Diyos pag kayo po ay sumusunod. So, naging ready ka na ba? May mga bagay ba sa buhay mo na hindi ka naging masunurin sa Diyos? May inutos ang Panginoon sa iyo, mayroong udyok sa iyo ang Panginoon, pero hindi mo sinunod ang Lord. So, delayed obedience is disobedience. So, kung meron ka naiisip ngayon yung mga ganyang mga bagay, kapatid, kailangan mo na natin lumapit sa Panginoon at humingi ng tawad sa Lord. Sapagkat hindi tayo makaka-push through dito sa ating mga lessons o mga natututunan para po maging maganda ang ating pong pananampalataya sa Diyos kung tayo po ay merong mga bagay na hindi tayo sumusunod kay Lord. So, kailangan natin hingi ng tawad po yan. So, sa umagang ito, gusto ko po kayong yumuko at manalangin po tayo. Sa maikling panalangin po, sumunod po kayo. Panginoon, marami pong salamat sa inyong mga tinuro. Salamat po sa mga pangako nyo kung kami po ay magiging masunurin sa iyo. Narinig po namin ang inyong pong mga pangako. Ito po ay tapat, Panginoon, sapagkat ikaw ang nagsalita. Ngunit ako, Panginoon, nakikita mo ang puso ko. Nakikita mo ang ginawa ko. Naging masuwayin ako sa iyo, hindi ako sumusunod sa iyo kahit na marami ka nang binanggit, marami ka nang sinabi, inutos, ngunit hindi ako sumusunod.
May mga dahilan ako, Panginoon, ngunit ito ay hindi valid sa inyo. Lord, ngayon po ay humingi ako ng tawad sapagkat nais ko pong abutin yung pong mga pangako po ninyo na magaganda, Lord. Ito pong buhay ko ay punong-puno ng kaguluhan, punong-puno ng problema, punong-puno ng stress o worries. But now I want, Lord God, to be released from this. Lord God, humingi ako ng sorry dahil po hindi ako naging masunurin. Hugasan po ninyo ako ng inyong banal na dugo, Panginoong Hesus. At sa oras na ito, sa aking pong panalangin, nagdedesisyon po ako na magiging masunurin ako sa iyo. Kung tulungan niyo po ako, sapagkat sa akin pong kahinaan, hindi ko po lahat ito masusunod. Ngunit sa pamamagitan po ng inyong kapangyarihan, ng inyong spirito, magagawa ko pong sumunod sa iyo. Ito po ang dalangin ko sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So kapatid, patuloy tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. Patuloy tayo ma-encourage ng salita ng Panginoon. Kaya kailangan bukas nariyan ka at panoorin niyo po ang vlog na ito, ang video na ito, na kung saan patuloy natin pag-aaralan paano ba ako susunod o paano ako susunod sa direksyon o instruction ng Diyos. So see you tomorrow. God bless you all.